Kasi masakit sa isang magulang na gano'n ang nangyari sa anak ko po. Kaya hanggang gayon, hindi po siya maalis sa puso ko, sa isip ko, araw-gabi po. Hindi po basta po kasi parang malaking dagog sa aming pamilya po, lalo na sa isang ina. Naghahanap pa rin ng katarungan ang pamilya ng mga missing sabungero sa kabila ng ilang taong pagkawala ng mga ito. Ayon kay Charlene Lasco, kapatid ng isa sa nawawalang sabungero, nagtungo sila sa Criminal Investigation and Detection Group para muling magbigay ng pahayag at magsampa ng panibagong reklamo. Panibagong complaint po ito sa pagkakaalam ko, lalo na sa side namin kasi before kasi yung partner ng kapatid ko yung complaint, kami naman ngayon na magko-complain bilang kapatid. We are praying na sana hindi nga ma-whitewash. And then we are very cooperative. Kung kailangan araw-araw kaming nandito para lang ipakita sa kanila at sa witness na kami talaga ay tutulong para mapadali ang investigasyon na to. Nabuhayan aniya sila ng pag-asa sa paglutang ng whistleblower na si alias Totoy at sa gagawing pagsisid sa Taal Lake ng ilang tauhan ng pamahalaan para hanapin ang mga labi ng kanilang mga kaanak. Wala po akong hiniling sa Panginoon kundi magkaroon po ng linaw. Ngayon po parang meron naman pong whistleblower ngayon na alam po ang mga kaganapan sa pagkawala nila. Kaya yun po siguro ang tugon ng Panginoon para malinawan na po kami. Sa ngayon po, punong-puno kami ng pag-asa. Nung nagkaharap kami ng witness, isa siyang mukha ng pag-asa sa amin. Kami ay nagpapasalamat na talagang finally mabibigyan na ng linaw ang mga mastermind kung sino man at mabibigyan na ng justice. Hindi naman, alam ko ito ay mahabang proseso, but at least meron tayong pinagsisimulan. Hindi kamukha nung nakaraang mga taon na talagang walang gustong gumalaw. Isa lang aniya ang pakiusap nila sa mga may kinalaman sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Sabi po ng whistleblower, turnover daw po sa pulis. Kung sino ka man po, yung anak ko, kung isa siya sa pinatay niyo, kaya buhay pa, pakiusap naman po, ibalik na lang kung siya ay buhay pa. Pero maski na masakit man tanggapin, kung isa siya sa mga pinatay niyo, wala na po po magagawa. Pero kung baka sakali lang po ako, baka buhay pa siya, pakibalik na lang po. Of course, kasi number one, may uwi na namin yung aming mga kaanak para finally put him to rest. And then secondly is justice for everybody. Samantala, nasa 12 pulis na sa 15 iniimbestigahan kaugnay ng missing sabungero ang inalis na sa pwesto. 3 sa mga ito ang police commissioned officer at 7 police non-commissioned officer. Kahapon, sinabi ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III na bukas ang PNP sakaling mayroon sa mga ito na nais na magsilbing state witness sa kaso ng mga nawawalang sabungero. If some of them will volunteer to be state witnesses or they've decided to tell all, then that will be a welcome development in the investigation. But even without that, we can solve this case even without the cooperation of the suspects. Sa mga bagong witnesses, kung may lalabas man, kami magpapasalamat in advance, hindi pa man nangyayari. But syempre, depende ko ano magiging contribution nila dito sa kanilang naging participation. Kung talagang meron silang mga information na may bibigay, unang-una para ma-recover yung bodies, and then kung meron silang direct participation, mas maganda. At least talagang magiging credible witnesses ito mga to. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.